Ito naman, i-share ko sa inyo kung papaano mag-create ng AR, accounts receivable. Ibibenta natin yung item, so, ganun. Of course, hindi man cash nila mabayaran yung kaya mag-create tayo ng invoice. So, create invoice, yung kinreate natin na inventory kanina, na binili natin. So, dapat dito andito yung pangalan. Assuming ABC company, tapos item code, o yung pangalan ng item, M2, ilan yung, saan kukunin, dapat alam nyo rin, lalagay nyo rin kung anong site. So, inventory site A, nilagay tayo kanina. Quantity, sabihin natin bibili ng 10, okay? Description, bottles of, M2 whatever, kung man ang ano nyo dyan. Ilagay nyo dyan kung ang description ng item code. Nilagay lang natin kanina yung item code. Ang price niyan, if you will remember kanina, yung cost na 200, 210. So may ibebenta mo siyang 300. So, 10. So, 3,000. So, yan. So, ibebenta mo siya kay ABC Company. Ibibill mo siya. So, ito address niya, ABC Street. So, kung malagay nyo rin kung ano yung shipping address ng kung saan nyo ship yan. PO number, ito yung PO number nila, hindi yung PO number. Kasi di ba pa nagbili normally, yung mga bibili sa inyo, makakatanggap din kayo ng PO number nila, yun ang ilalagay nyo. So, yung terms, kung pag binil nyo ba to, babayaran ba nila? Halimbawa, pag nagbayad sila, kung 30-day yung term, before, nagbayad sila ng before 10, they get 1% discount. So, yan, mamimili kayo dyan. Alright? Pero kung wala, huwag nyo nang lagyan. O kunwari, net 30 o net 15, yan. Representative, baka ito yung pangalan nung sales rep nyo. Okay? Ship via, dito nyo ba ipapadala? Through DHL, kung via, ano ba ngayon? Lazada Express, Flash, whatever. Lagay nyo siya dyan. Okay? So, save and close. Yun. You've changed ABC company's terms for this. Kasi hindi tayo naglagay ng terms eh. Ito yung sinasabi niyang terms. This change will reflect your current transaction. So, sige, lagay nyo dyan. Okay? So, sa libro, every time kayong nag-post, pa tinitingnan nyo rin dito. Kasi ako ganoon, tinitingnan ko siya. O, ayan, nandun nga, para hindi naman dito lagay natin ito as of January. Yun. So, yun nga, pumasok na mayroon tayong receivable. Okay? So, ayan, may receivable tayo. Ngayon yan. Now, yun, alam nyo na paano magpasok ng receivable, tapos yung create ng PO kanina. Alright? So, very simple. Hopefully natutunan.